Ang tugatog ng buhay. Kabanata 2068. Isang basang nurse. Oh, anak, saan kita mahahanap ng basang nurse sa hindi pamilyar na lugar na ito? Tumingin si Alex sa kanyang anak at pagkatapos ay tumingin sa tigang na lupain. Sa isang iglap, binalot siya ng kung ano-anong emosyon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya ang isang kaguluhan na nagmumula sa kanilang likuran na abutan siya ng Undying Clan. Habang umuuga ang lupa, papalapit ang tunog. FC, nakatakas na ako hanggang dito pero makakahabol pa sila. Anong tiyaga? Walang pagpipilian si Alex kundi kunin ang kanyang anak na babae at pakawalan ang mga yabag ng paa na humaharurot sa ibang direksyon. In between, patuloy pa rin siyang nagpalit ng pwesto. Gayunpaman, ang labis na ikinadismaya niya ay malinaw na napailing siya sa kalaban. Maya-maya, aabutan na naman siya ng Undying Clan members. Ilang beses nangyari ang ganoong sitwasyon kaya alam ni Alex na may mali. Maingat niyang kinalkula. The Asterisk Man. Ito ay dahil ang lugar na ito ay walang espiritual na enerhiya at tanging ang nakamamatay na chi ang pumupuno sa hangin. Upang pigilan ang nakamamatay na chi mula sa pagpasok sa kanyang katawan, ang gininto ang core sa kanyang katawan ay patuloy na umiikot at ang enerhiya ng banal na kapangyarihan ay patuloy na umaagos palabas. Maliban doon, ang natural na pagka-Diyos sa maliit ay automatikong nagpoprotekta sa kanya mula sa pinsala habang naglalabas ng mahinang berdeng ilaw. Pareho silang parang isang beacon sa dagat sa lupaing ito ng Undying Clan. The Asterisk Man, paano ko ito gagawin? Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Kung gusto niyang mabuhay sa lugar na ito, imposible nang walang divine power at natural na pagka-Diyos. Ang isa pang nakamamatay na katotohanan ay itinapon niya ang pintuan ng Kala Temple sa labas. Kanina, ginamit niya ang teleportation portal sa loob ng Kala Temple at nag-teleport sa loob ng Myriad Demon Valley para habulin si Nora. Kaya iniwan niya ang pinto sa unang lugar nito at hindi siya nito sinundan. Kung hindi, hindi siya magiging miserable ngayon. Ang pag-iyak ng anak ni Alex ay naging dahilan din ng pagkabalisa ngunit pagkabalisa. Sa sandaling ito, isang kapritsyo ang sumalubong sa kanya. Tama, nandyan ang spring water of life. Kahit walang gatas, masarap din uminom ng tubig para mawala ang uhaw mo. Nakaipon si Alex ng napakaraming tubig sa bukal sa well of life kanina kaya madaling gamitin sa sandaling ito. Ang munting ito ay magiging diyosa ng kalikasan sa hinaharap marahil ay hindi niya lalabanan ang spring water of life, tama. Gaya ng inaasahan, pagkatapos niyang pakainin ng kaunti iyon ay agad itong tumigil sa pag-iyak. Ang cute pa ng ekspresyon niya habang bahagyang nakangiti. Nang makita ang ngiti na ito, nakadama ng espesyal na kasiyahan si Alex. Anak, kailangan nating umasa sa isa't isa para mabuhay. Hindi ako magdadalawang isip na magbuhos ng dugo at isakripisyo ang aking buhay para sa iyo. Ang cute mo kapag nakangiti. Paano ang pangalan ng daddy mo na Charlotte Rockefeller? Hindi mo gusto. The Asterisk Man, paano mo maiihip ang napakalaking bula sa iyong ilong? Sige, tatawagin kitang Bubbles Rockefeller. Agad namang humadjudyak ang maliit. Kung malalaman ni Daya na binigyan ni Alex ng ganoong kalokohang pangalan ang kanilang anak, malamang na magagalit ito. Gayunpaman, siya ngayon ay galit na galit. Paanong hindi siya mag-aalala kung ang kanyang asawa at anak na babae ay nawala? Inalo siya ni Jade. Maraming trick si Alex. Maiiwasan niya ang sakuna para sigurado. Huwag kang masyadong mabalisa ngayon. Tingnan natin kung makumpirm na natin ang kanyang kasalukuyang lokasyon, okay. Sinabi ni Daya, ang daanan ng alternatibong dimensyon ay gumuho at binawi kasama ang condensation ng enerhiya. Maliit lang ang tsansa niyang mabuhay. So, ibig sabihin may pag-asa pa para mabuhay siya. Should be. Habang sinasabi iyon ni Daya, bigla siyang may naalala, ang stake of exorcism na ibinigay sa kanya ni Alex ay may tatak ng kaluluwa, at si Maiko sa loob ay may soul connection din kay Alex. Sa sandaling ito, malalaman niya kung buhay pa ito sa isang sulyap. Dali-dali niyang kinuha iyon at tinignan. Bahagyang kumalma ang nag-aalala niyang puso. Maliwanag, buhay pa siya. Habang nabubuhay siya, magkakaroon ng pag-asa. Sabi ni Jade, buhay pa siya.
Ibig sabihin ay nakarating na sila sa loob ng teritoryo ng Undying Clan. Kinabahan na naman ang lahat. Si Richit Asterisk. Sa sandaling ito, muling naramdaman ni Alex ang pagtugis ng Undying Clan. Higit pa rito, sa pagkakataong ito, hindi lang ito mula sa isang direksyon, ngunit may mga miyembro ng Undying Clan na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Kabanata 2069. Napakahirap. Nararamdaman niya ang kakayahan ng mga tumutudyas na miyembro ng Undying Clan na lumalakas. Sa proseso ng pagtugis, pinatay din ni Alex ang maraming miyembro ng Undying Clan. Gayunpaman, mas mahirap silang patayin ng maglaon. Hanggang sa mga oras na iyon kanina, nakatagpo siya ng 2 miyembro ng Undying Clan na halos magkasing tangkad ng mga tao. Hindi lamang sila mga kalansay, ngunit sila rin ay mga halimaw na natatakpan ng mga barbs at mataba na lamad na may partikular na malakas na depensa na halos pumatay sa kanya. Sa sandaling ito, nararamdaman niya ang makapangyarihang aura ng miyembro ng Undying Clan. Nang tumingin siya ng malinaw, nagulat pa siya. Good grief, isa pang Undead King ang darating. Bukod dito, ito ay isang babae sa isang sulyap. Hindi naman pwedeng concubine ng lalaking yun, di ba? Hindi ko talaga matalo ang bagay na ito ngayon. Noong una, gusto pa itong labanan ni Alex. Ngayon, masasabi niya na hindi niya ito kayang talunin. Matapos ibuka ang kanyang bibig para gumawa ng kilos ng pagsuso, pa-impulse siyang naging super vacuum cleaner at sinipsip kaagad ang mga ito sa kanyang mga butas ng ilong. Malaki ang pagkakaiba sa kanilang mga lakas. Pagsamba sa triple treasure. Agad na inihagis ni Alex ang isang manikang papel na pumailan lang sa hangin at nag-transform sa isang gintong Buddha. Samantala, nagmamadali itong naghiwa at tumakbo habang hawak ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sinira ng babaeng hari sa likod niya ang gintong multo at hinabol sila. Ang bilis ay hindi kapani-paniwala. Nasa bibig ni Alex ang puso. Biglang nag-vibrate ang Chaos Tree sa loob ng Mind Palace. Mabilis ding nag-vibrate ang lahat ng Chaos Beads. Masyadong pamilyar kay Alex ang pakiramdam na ito. Malinaw, ito ay ang pakiramdam ng isang bagay na mabuti o ang reaksyon mula sa pakikipagtagpo sa iba pang mga basag na Chaos Beads. Ayon sa magnitude ng vibration na ito, malamang na ito ang huli. Isang basag na Chaos Bead. Sana magdadala ito ng swerte. Anyway, malapit nang mahuli si Alex kaya nagplano siyang sumugal para hanapin ang nabasag na Chaos Bead sa pamamagitan ng pagsunod sa direksyon ng panginginig ng Chaos Tree. Isang ulap ang lumitaw sa unahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng sandstorm na napukaw ng mabangis na unos. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Alex dahil ang pagkakaroon ng mga bagay na ito ay maaaring sumaklaw sa kanyang mga landas. Ang mga miyembro ng Undying Clan ay hindi siya mahahanap ng sabay-sabay tulad ng isang maliwanag na lampara sa madilim na gabi. Ang mas ikinagulat niya ay ang babaeng haring may taas na 10 talampakan na halos maaabutan siya na nasa likuran lang niya ay biglang huminto at umungol kay Alex sa sandaling ito. Ha? Anong meron dito? Anong sinisigaw mo? Nakapagsalita ang babaeng hari kaya sumigaw siya, nasa unahan ng libingan ng mga Diyos na may magulong tuntunin. Mamamatay ka kapag lumakad ka. Kaya kung iligtas ang buhay mo kung ibababa mo ang bata sa iyong kamay. Ang libingan ng mga Diyos, di ba? Matapos ang ilang sandali ng pagkatulala, humagalpak ng tawa si Alex. Hindi ako natatakot. Gusto mo ibigay ko sa iyo ang anak ko. Mangarap pa. Wala kang lakas ng loob na pumasok, di ba? Tapos hindi nakita hihintayin. Di manit, ang pangit mo at hindi nagsusuot ng damit. What the hell? Nakasusuklam. Ilang saglit pa niya itong tinuya bago dumiretso sa unahan. Ang babaeng hari sa likuran niya ay namumula sa galit nang marinig niya ito, ngunit hindi siya nang ahas na lumapit. Hawak-hawak ni Alex ang kanyang anak. Madali niyang nasabi ang mga salitang iyon, ngunit hindi pa rin siya sigurado. Matapos maglakad sa unahan ng halos 10 minuto o higit pa, bigla siyang nakakita ng isang palasyo. Ito ay puti, nakatago sa sandstorm. Samantala, ang Chaos Tree sa kanyang isip na palasyo ay nag-vibrate at nakaturo sa palasyo. Tawag. I-prick. I-click.
I subscribe kwentong nobela. Kabanata 2070. Dahan-dahang lumapit dito si Alex habang hawak-hawak ang kanyang anak. Nang muli siyang tumingin sa palasyo pagkatapos makalapit, nakaramdam siya ng nakakagulat. Lumalabas na ang palasyong ito ay itinayo na may mga puting buto at isang kakaibang tarangkahan ang nabuo sa pamamagitan ng makapal na bungo. May malaking batong monumento sa harap ng tarangkahan. Ilang mga sinaunang, matapang na mga salitang God's Tomb ang nakasulat dito. The God's Tomb. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ito maintindihan ni Alex. Gayunpaman, ang mga pagsabog ng panginginig ng boses sa palasyo ng isip ay naging mas matindi, na para bang ang Chaos Beads ay nakakita ng isang bagay na lubhang kapana-panabi. Sa kabilang banda, lumakas din ang sandstorm dito. Ang buhangin at hangin na humahampas sa kanyang mukha ay nagdulot ng matinding sakit. Naitago lamang niya ang mukha ng kanyang anak sa kanyang yakap at protektahan ang buong katawan nito kay Chi. Gayunpaman, hindi lamang ang sandstorm na ito ay naglalaman ng nakamamatay na Chi, ngunit mayroong lahat ng uri ng negatibong enerhiya tulad ng paghiwa ng mga blades. Habang lumulubog ang Crimson Moon, lumakas din ang sandstorm. Wala akong choice kung ganoon. Maaari lang akong pumunta at magtago sa loob. Huminga ng malalim si Alex at humakbang papasok sa puting buto ng palasyo. Sa isang iglap, naramdaman niya ang hindi mabilang na sama ng loob na sumugod si Chi at sunod-sunod na malungkot na pag-iyak na pumuno sa kanyang dagat ng kamalayan. Ang kanyang lakas sa pag-iisip ay nakatagpo ng hindi pa nagagawang epekto. Nag-aalala si Alex sa kanyang anak kaya mabilis na siyang lumabas dito. Gayunpaman, biglang sumara ang bone gate. Nang lumingon siya para tingnan, nawala na ang gate na para bang hindi ito umiral. Ball! Ball! Biglang umiyak ang kanyang anak. Napatalon si Alex sa gulat nang maisip niyang nahihirapan siya matapos maapektuhan ng mga sama ng loob. Ngunit sa lalong madaling panahon, natuklasan niya na ang pag-iyak ng kanyang anak na babae ay nagdadala ng isang uri ng misteryosong kapangyarihan. Tama, ito ay ang kapangyarihan ng pagka-Diyos na ginawa ang sama ng loob Chi sa kawalan. Ang kabanalan sa kanyang glibela ay nagbuga ng malabong berdeng liwanag na bumalot sa kanilang dalawa. Good baby, nailigtas mo ang buhay ng daddy mo. Hindi napigilan ni Alex na halikan ang maliit sa pisngi. Hanggang noon ay nagkaroon siya ng mood na tingnang mabuti itong puting buto na palasyo, ang God's Tomb. Sa isang sulyap, ito ay isang mas nakakatakot na tanawin. May nicho talaga sa loob. May mga libingan na maayos na nakaayos na may iba't ibang laki sa lahat ng dako. Ang ilan ay may mga epitaph sa kanila. Ang ilan ay hindi. May mga epitaph. Tumingin isa-isa si Alex. Yod of Banal na Tribo, ang Heavenly King Krishna's Tomb. Nine Rivers Divine Tribe, the Divine Maiden of Love's Tomb. Nightwatch Divine Tribe, Asex. Heaven Bead Divine Tribe, 7-Star Divine Monarch, lalong natakot si Alex habang nakatingin sa kanila. Bakit lahat sila ay mula sa iba't ibang uri ng banal na tribo? Anong uri ng pag-iral iyon? Hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanila, ngunit ang lahat ng mga taong inilibing dito ay tila mga big shot. Sila ay alinman sa Heavenly Kings o Divine Monarchs. Nakita niya ang ilang paglalarawan sa legacy na iniwan ng kanyang mga ninuno. Ang Heavenly Kings o Divine Monarchs ay isang pag-iral na nalampasan ng mga immortal. Nagkaroon sila ng walang hanggan na mahiwagang kapangyarihan at walang limitasyong habang buhay. Bakit sila mamamatay dito? May ilang uri ba ng malaking kaganapan ang nangyari sa nakaraan? Sa sandaling ito, ang Chaos Tree sa palasyo ng isip ay bumaril ng isang bagay mula sa sarili na nahulog sa tomb ng mga Diyos. Ito ay parang buhay at bahagyang umindayog bago tuluyang naging daloy ng liwanag at nahulog sa harap ng isang libingan. May pumasok sa isip ni Alex. Ang kaisipang ito ay nabuo ng Chaos Tree. Gusto nitong tulungan ito ni Alex sa paghukay ng libingan. Walang paraan. Ito ay libingan ng Diyos. Gusto mo talagang hukayin ko ito. Mas mabuting huwag kang mag-isip ng mga masasamang ideya, okay? Gayunpaman, walang pakialam ang Chaos Tree sa gusto niya. Nang makitang tinanggihan niya ito ng may pag-aatubili, napukaw nito ang ilang hindi makatwirang mga kaguluhan sa kanyang isip na palasyo.
Man, halos basagin nito ang palasyo ng isip ni Alex habang nagdudulot ng matinding sakit. Kahalukayin ko. God Mate, I'll dig it, okay. Pag wala akong nakitang maganda pagkatapos maghukay, papatayin kita. Kabanata 2071. Napakasakit ni Alex Rockefeller kaya nagdilim ang kanyang paningin. Ibinaba muna niya ang kanyang anak na babae sa malapit bago sumulyap sa puntod. Medyo maliit ang puntod na ito. Sa katunayan, ito ay mas maliit kaysa sa mga malapit. Bukod dito, walang kahit isang lapida sa itaas nito. May maliit na slope lang. Kinuha ni Alex ang kanyang dragon bone at nagsimulang maghukay kaagad. Matapos maghukay ng halos 3 hanggang 5 minuto, nagawa niyang makahukay ng isang batong kabaong. Napatulala siya nang buksan niya ito. Talagang may isang maganda, masiglang hitsura na babae sa loob. Nakasuot siya ng naglalagablab na pula, mahaba, klasikong damit. Buhol-buhol ang kanyang mukha at ang kanyang mahabang buhok ay umabot sa kanyang mga balikat. Nakabukas pa rin ang mga mata niya. Man. Buhay pa kaya siya? Matapos tingnan ang babae ng mahabang panahon at siguraduhin hindi siya gumagalaw, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Alex. Samantala, ang Chaos Tree ay nakatuklas na ng isang bagay na nakapagpasaya sa kanila. Isa itong bukol ng putik sa isang kamay ng babae sa libingan. Anong klaseng putik ito? Paano nito nagawang maging ganito kasabik ang Chaos Tree? Pinawi ng Chaos Tree ang projection nito at pinahaba ang isang sanga mula sa palasyo ng isip ni Alex upang tanggayan ang bukol ng putik. Napansin naman ni Alex ang pulang tali sa pulso ng babae. May isang piraso ng purple na Divine Jade na nakakabit dito. Bagamat hindi masyadong masabi ni Alex kung ano iyon, nararamdaman niya na tiyak na ito ay isang bagay na mabuti sa kanyang banal na kamalayan. Ito ay isang uri ng kayamanan na naglalabas ng banal na liwanag. Nang tingnang mabuti, napansin ni Alex na may sinaunang alpabeto sa loob ng Purple Jade. Gayunpaman, hindi niya ito makita ng malinaw. Ang pag-iiwan ng kayamanan sa madilim na lugar na ito ay napakasayang. Tutulungan kitang makahanap ng bagong may-ari nito sa mundo ng mga tao. Karamihan sa mga bangkay na inilibing sa God's Tomb ay mga kilalang tao. Sa makatuwid, ang mga bagay na inilibing kasama nila ay dapat na lahat ay disente. Isinara ni Alex ang puntod ng babae at muling binaon ito ng lupa. Pagkatapos noon, naisipan ni Alex na magbukas ng ibang libingan para tingnan. Natagpuan niya ang libingan ng makalangit na Haring Krishna mula sa banal na tribo ng Yadev. Pagkatapos ng mabangis na paghuhukay ng ilang sandali, nakarinig siya ng tunog. Klang! Ang libingan na ito ay hindi maaaring ilipat sa lahat. Tila pinoprotektahan ito ng isang uri ng mekanismo. Ang puwersahang paghuhukay ay nagdulot ng mga panginginig ng boses na halos pumatay kay Alex. Sinubukan ni Alex na magbukas ng ilang libingan ng iba pang mga Diyos ngunit magkatulad ang mga resulta. Nangangahulugan ito na ang walang pangalan na libingan lamang ng babae ang maaaring mahukay. Ang lahat ay salamat sa Chaos Tree. Kung hindi, paano ito nahanap ni Alex? Si Richit Asterisk. Sa labas ng God's Tomb ay may mga taong mula sa Undying Clan na nangangasok kay Alex. Sa kabaligtaran, ang pinakaligtas na lugar ay nasa loob ng libingan na ito. Nagpasya si Alex na manirahan dito para makapag-isip kung paano makakatakas bago bumalik sa lupa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may narinig talaga si Alex na umiiyak. Ibang-iba ito sa pag-iyak ng mga sama ng loob na espiritu noon. Nasa mental level iyon. Gayunpaman, ang umiiyak na narinig ni Alex ay pagmamay-ari na ngayon ng isang tunay na tao. Parang iyak ng pamilyar na babae. Crazy Crone. Natigilan at nagulat si Alex nang makita niya ang Crazy Crone na lumilitaw sa God's Tomb na may gulo-gulong buhok. Ang makakita ng isang tunay na tao sa base ng Undying Clan ay halos parang nakakita ng kaibigan mula sa kanyang bayan. Elder, nagkita tayong muli. Lumapit agad si Alex kay Crazy Crone. Ang Crazy Crone ay kakaibang inilibot ang kanyang mga mata at tumigil sa pag-iyak. Sa halip, tinitigan niya si Alex na parang patay na mga mata. Pagkatapos ng 2 minuto, nagsimula na naman siyang umiyak.
Habang umiiyak siya, bulong niya sa sarili. Ang katapusan ng lahat ng mga Diyos ay nasa libingan ng Diyos. Walang mga landas patungo sa langit o impyerno. Sob, matanda. Tanong ni Alex. Gayunpaman, sinulyapan ni Crazy Crone ang anak ni Alex. Bigla siyang inagaw ni Crazy Crone. Kuya, ito ang aking anak. Ibalik mo siya sa akin. Laking gulat ni Alex. Gayunpaman, mabilis na tumakbo palabas si Crazy Crone kasama ang anak na babae ni Alex sa kanyang mga bisig. Sa isang hakbang, nakarating na siya sa labas ng God's Tomb. Parehong nagulat at nagalit si Alex. Mabilis niyang tinakbo ang Crazy Crone. Sa kabutihang palad, natutunan niya ang ilang mga kasanayan mula sa kanyang master ng palihim. Kung hindi siya makakahabol. Pagkatapos noon, mahigpit na hinawakan ni Alex ang braso ni Crazy Crone habang sinubukan niyang agawin pabalik ang kanyang anak. Nagsimulang mabaliw si Crazy Crone. Hindi niya binitawan o tinulak si Alex. Sa halip, umiyak siya habang nagsimulang tumakbo sa isang tiyak na direksyon. Ang kanyang pananalita ay hindi maisip at siya ay mas mabilis kaysa kay Alex. Si Alex ay maaaring tumawid ng 1 milya sa isang hakbang, ngunit maaari siyang tumawid ng hindi bababa sa ilang daang milya sa isang hakbang. Nagpatuloy ito ng halos kalahating oras. Pagkatapos noon, natakot si Alex nang matuklasan na nap-unit ng Crazy Crone ang isang walang laman na lomet bago ang isang sinaunang kaparangan. Sumisid siya sa ulo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2072. Di man. Pinunit mo lang ba ang isang walang laman na lomet at pinilit mo ang iyong sarili na lampasan ito? Matandang hag. O hindi. Ibig kong sabihin, Elder, sinusubukan mong patayin ang aking anak na babae at ako. Tumigil ka. Bilis, tumigil ka. Sigaw ni Alex Rockefeller. Halos matakot siya sa katinoan. Ito ay masyadong nakakatakot. Dumaan lang si Alex sa isang naunang binuksang daanan para makapasok sa base ng Undying Clan. Halos mamatay siya sa proseso. Ngayon, pinipilit niyang dumaan sa isang void rift na walang daanan. Ang space compression na kailangan niyang maranasan ay 100 beses na mas malakas kaysa dati. Bukod dito, ang mga void rift ay napaka-unstable. Kung hindi mag-iingat si Alex, maaari siyang mamatay. Nakita ni Alex ang Crazy Crone na naglalabas ng energy ball na puno ng mga sinaunang rune at tinakpen siya nito at si Bubbles Rockefeller. Gayunpaman, wala siyang pakialam kay Alex. Tanging kamay niya lang ang nakotikip. Nang bumangga ang void rift na iyon sa energy ball, napatras silang lahat. Napatingin si Alex na nakabuka ang mga mata at bibig. Ang kanyang pakiramdam ng pagkamangha sa kanya ay tumaas. Gayunpaman, kapag ang mga walang laman na lomet na maaaring pumutol sa kanyang katawan anumang oras ay dumating sa kanya, wala siyang ibang maisip kundi mga maalay na salita. Kakilabot mong matandang hag. Hindi mo ba maaaring gawing bahagyang mas malaki ang bola ng enerhiya? Takpan man lang ang ulo ko sa loob. Nang makita kung paano umagos ang isang malaking patch ng hanggang sa 100 void rift, walang kahihiyang inilagay ni Alex ang sarili sa pagitan ng mga binti ni Crazy Crone. Ang energy ball na ginawa ni Crazy Crone ay bilog na hugis at ito ay isang mahusay na trabaho sa pagprotekta sa anak na babae ni Alex. Sa kasamaang palad, pansamantalang nakakulong si Alex sa puwang sa ibaba ng kanyang anak na babae. Gayunpaman, ang kanyang mga binti ay hindi makakapasok sa espasyo. Balasahin. Biglang nakaramdam si Alex ng masakit na sensasyon sa kanyang nakalantad na mga binti. Pagkatapos noon, pakiramdam niya ay parang may kulang. Humingin siya sa ibaba. The asterisk man. Wala na ang mga paa ko. Ang mga binti ni Alex ay pinutol ng walang laman ng mga bitak at dinala sa hindi kilalang lugar. Masakit. Tumudugo na rin si Alex. Mabilis niyang ginamit ang kanyang chi energy para matakpan ang kanyang sugat at itigil ang pagdurugo. Matatanggap pa rin ni Alex ang pagkawala ng kanyang mga binti hanggat hindi siya nawala ng buhay. Si Richit Asterisk. Naglakbay sila sa kawalan ng hindi kilalang tagal ng panahon. Maaaring matagal na ito, ngunit maaari rin itong maikli. Gayunpaman, Bubbles.
Ang maliit na bata ay walang suot na pantalon. Ang kanyang orihinal na pantalon ay ginamit bilang isang daluyan upang makapasok sa base ng Undying Clan. Pagkatapos noon, naging alikabok ang kanyang pantalon. Nang maglaon, masyadong abala si Alex sa pagtakas para lagyan siya ng mga lampin. Malaki. Ngayon, tumain na siya sa buong leeg ng kanyang ama. Ah! Ikaw talaga ang biological daughter ko. Ulalas ni Alex. Tulad ng pakiramdam ni Alex na walang katulad na panlulumo, sa wakas ay lumipat si Crazy Crone. Siya, tumpak na nahanap ang isang walang laman na rift sa isang partikular na lokasyon at sinisingil patungo dito. Ibang-iba ang lomet na iyon sa ibang lomet. May nakakubli itong liwanag sa paligid na nagmistulang makapal at nagyelo na salamin. Alam ni Alex na ito ay medyo mahinang lugar ng espasyo. Matapos sumugod si Crazy Crone, gumawa siya ng isang galaw ng paglaslas gamit ang kanyang kamay. Ang isa pang bitek ay lumitaw sa kawalan. Naaninag nila ang sikat ng araw sa labas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang nakita ni Alex ang isang dambuhalang halimaw na mukhang kombinasyon ng isda at dragon sa lugar na ito ng kawalan. Nagpakawala ito ng dagindong at sinugod sila. Ang tunog na iyon ay nag-vibrate sa buong universo at ito ay nakakapukaw ng kaluluwa. Sa katunayan, sinabog pa nito ang energy ball na ginawa ni Crazy Crone. Walang laman na hayop. Umirap si Crazy Crone. Parang naging normal na naman ang ekspresyon ng mukha niya. Kayong dalawa, umalis na kayo. Tinawayan ni Crazy Crone ang kanyang kamay at ipinadala si Bubbles sa Void Rift Passage na binuksan niya. Nang makita ito ni Alex, gusto niya munang magsabi ng ilang magagalang na salita. Gayunpaman, agad din siyang pinalayas ng matandang babae sa kawalan. Pagkatapos noon, tumalikod siya at sinugod ang walang laman na hayop. Sa sandaling makalabas ang katawan ni Alex mula sa bitek, ang nakakatakot na enerhiya ay dumaan sa kanya mula sa likuran. Gayunpaman, kalahati lang ng enerhiya ang dumaan bago ang spatial passage ay malakas na nagsara. Boom! Tarat-tarat! Ang kalahating haligi ng enerhiya ay malakas na kumatok sa katawan ni Alex. Agad siyang dumura ng puno ng dugo. Kung ang Chaos Tree ay hindi nag-conjure ng Chaos Chi energy para harangan ang impact para kay Alex sa napakahalagang sandali, siya ay nasawi. Kabanata 2073. Ano ang walang laman na hayop? Hindi ba masyadong malakas? Kakayanin ba ng matandang babae? Napaisip si Alex. Si Richard Asterisk. Habang iniisip ito ni Alex Rockefeller, mabilis niyang hinanap ang kanyang anak na babae, si Bubbles Rockefeller. Noon lang niya napagtanto na hindi na ito bahagi ng Undying Clan's base. Sa halip, nasa gilid sila ng isang maliit na kagubatan. Bilang karagdagan, mayroong isang malaking kalsada na mahigit 100 metro ang layo. Sa sandaling iyon, ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa kalangitan. Ang anak ni Alex, si Bubbles, ay nahulog sa isang puno may 10 metro ang layo. Siya ay natigil sa mga sanga at siya ay umiyak ng malakas. Bubbles, nawala ang mga binti ko at nasugatan ako sa lahat. Hindi talaga kita maabot. Maaari kang umiyak sa ngayon. Pahinga muna ako saglit. Walang magawang sabi ni Alex. Pagkatapos ay kinuha niya ang ilang mga table tasks mula sa kanyang storage ring at nilunok ang mga ito. Pagkatapos nito, sinimulan niyang pagalingin ang kanyang sarili. Ang magkabilang pa niya ay naputol ng walang laman ng mga lomet. Gayunpaman, sa kakaibang kapangyarihan ng Ultimate Book of Medicine, ang mga patay ay maaaring buhayin muli at ang isa ay maaaring mabawi ang nawawalang laman at buto. Kaya't kailangan lang ni Alex ng ilang oras upang hayaang lumaki muli ang kanyang mga binti. Gayunpaman, sa sandaling bumalik ang kanyang mga binti, magiging maayos ang lahat. Crazy Crone, isa kang mabuting tao. Kung patay ka na, tandaan mong ipaalam sa akin. Bibisitahin ko ang iyong libingan at magsusunog ng insenso para sa iyo sa anibersaryo ng iyong kamatayan. Sabi ni Alex. Naiisip ni Alex na sina Dia Stormir at Jade Benmore ay talagang nag-aalala tungkol sa kanya ngayon. Kaya dali-dali niyang kinuha ang phone niya at tinawagan ang number ni Dia. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan niya na walang anumang signal sa lugar na ito.
Maya-maya nakarinig si Alex ng ingay mula sa main road. May paparating na sasakyan. Nakaramdam ng saya si Alex sa kanyang puso. Buti sana kung may dumaan. Maaari nilang dalhin si Alex at ang kanyang anak sa ospital. Pinakamahalaga, hindi tama para kay Bubbles na hindi uminom ng gatas ng ganoon katagal. Kailangan niyang bilhan siya ng milk powder. Oh, tama. Kailangan din niyang kumuha ng diaper. Tumigil si Alex sa pagpapagaling sa sarili at pilit na bumangon. Tumingin siya sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog. Sa pagsulyap biglang naramdaman ni Alex na parang nakainom siya ng Diclorvos. Ano yan? Iyan ba isang bangka? Kinusap ni Alex ang kanyang mga mata at siniguro niyang hindi niya ito mali. Sa kabilang bahagi ng malaking kalsada na ilang 10 metro ang lapad, talagang may papalapit na bangka. Ang disenyo ng bangka ay kakaiba. May mga tambak na crate sa bangka. Dahan-dahan itong umusad. Di asterisk man. Ang isang bangka ay talagang nasa kalsada. Anong prinsipyo ito? Saan ang lugar na ito? Tiyak na walang sira ang paningin ni Alex. Hindi nagtagal, nakita niya ang mga tao sa bangka. Ang mga damit na kanilang isinuot ay hindi sa kasalukuyang panahon. Sa halip, ang kanilang mga damit ay parang tradisyonal na damit. Gayunpaman, ito ay medyo naiiba. Nagkaroon ng kakaibang kalidad dito. Nag-time travel ba ako? Tanong ni Alex sa sarili. Si Richit asterisk. Habang sinusuri sila ni Alex, napansin din siya ng mga tao sa bangka. At ang kanyang anak na babae. Higit sa lahat, ang pagiyak ni Bubbles ang nakatawag sa kanilang atensyon. Saan ang gagaling ang pagiyak ng batang iyan? Tanong ng isang babae sa cabin. Ms. Chloe, there's a kid in the tree, sabi ng isang lalaki sa labas ng bangka. Nang maalis ang kurtina ng pinto, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng belo. Nakasuot siya ng asul na kasuotan mula ulo hanggang paa. Ang kanyang katawan ay mahusay at mayroon siyang mga curve sa lahat ng tamang lugar. May masigla ring kislap sa kanyang mga mata. Gayunpaman, kahit na may tabing sa kanyang mukha, masasabi pa rin na may peklat sa kanyang mukha. Nasa noo niya ang malaking galos. Parang torta na na-overcook. Nang makita ng babae si Bubbles sa puno ay agad nitong inabot ang kamay. Tumigil ka. Ang daluyan ng lupa na mabagal nang gumagalaw ay dumula sa isang maikling distansya bago unti-unting huminto. Magaan ang paa ng babae. Tumalon siya sa bangka na 5 metro ang taas. Hindi nagtagal, sumugod siya sa puno at tumingin kay Bubbles na umiiyak ng malakas. Sino ang walang puso mong mga magulang? Paano nila maiiwan ang isang batang babae na tulad mo sa puno? Hindi ba sila natatakot na baka tamaan ka ng kulog? Narito ang kanyang ama. Maririnig mula sa likuran ng mahinang boses ni Alex. Sino ka? Nagtatakang tanong ng babae. Ako ang ama niya. Sabi ni Alex. Bakit ang pandak mo? Bumaba ang tingin ng babae. Wala akong paa, sabi ni Alex. Paano ka magkakaroon ng anak kung wala kang mga paa? Tanong niya. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 2074. Laking gulat ni Ms. Chloe. Hindi ba naging magastos ang magkaroon ng asawa sa mga araw na ito? Kung walang 10,000 espiritual na bato bilang isang regalo sa kasal, hindi dapat isipin ng isa ang tungkol sa pagpapakasal sa isang asawa. Maliban kung ito ay isang matrilocal na kasal. Sino bang babae ang papayag na makipag-asawa sa isang lalaking walang paa? Tiyak na sinuwerte ang taong ito. Nakita ni Ms. Chloe na nawala ang mga paa ni Alex Rockefeller mula sa guya pasulong. Isang pakiramdam ng pakikiramay ang bumalot sa kanyang puso. Marahil ito ay mas mahusay na inilarawan bilang isang pakiramdam ng empatiya para sa pagiging sa isang katulad na sitwasyon. Gayunpaman, hindi niya maiwasang ma-curious. Nabali ang mga binti ni Alex sa kakaibang paraan. Ang mga haba at anggulo ay hindi pantay. Bakit ang iyong anak ay nakasabit sa puno? Tanong ni Ms. Chloe. Siya nang hindi sigurado si Alex kung paano sasagutin ang tanong, biglang nagsalita si Ms. Chloe. Nakuha ko.
Ninakawan ka, hindi ba? Ang kalsadang ito ay medyo maliit at kakaunti ang mga taong dumadaan. Mas marami din ang mga bandido sa daan. Mula sa iyong accent, hindi ka lokal. Nanggaling ka ba sa ibang bansa? Tanong ni MS Chloe. Napatingin si Alex sa malaking kalsada na mahigit 30 metro ang lapad. Maliit ba ang kalsadang ito? Pagtataka niya. Wala ka naman sigurong nakitang maliit na daan, no? Isip ni Alex. Naramdaman ni Alex na baka inilayo siya ni Crazy Crone sa lupa. Siya ba? Oo, ninakawan ako. Tumanggo si Alex at sinabing, Young lady, maganda ang mga mata mo. Maaari mo bang ibagsak ang aking anak? Tanong niya. Sa sandaling iyon, ang ilang iba pang mga tao ay bumaba sa bangka. May isang batang babae na nakadamit na parang kasambahay na nakayuko sa likuran niya at 2 tao na tila mga gwardya. Miss, ingat ka sa mga pakulo. Maraming bandido dito. Tinuro ng maid si Alex sa baybaw at sumigaw. Ayos lang. Ikinaway ni MS Chloe ang kanyang kamay. Siya ay isang taong walang paa at may kapansanan na nakabangga ng mga tulisan dito. Medyo hindi komportable si Alex. Mukhang kulang sa emotional intelligence ang dalagang ito. Sinasabi niya ang mga pinakakakilakilabot na bagay at wala siyang pakialam kung ayos lang ang ibang tao dito. Sa wakas, ang anak na babae ni Alex ay ibinaba mula sa puno. Gayunpaman, umiiyak pa rin siya ng malakas. Anong problema niya? Tanong ng dalaga. Gusto niyang uminom ng gatas. Sabi ni Alex. Bumaba ang tingin ng dalaga sa sarili. Wala akong kahit ano at ganoon din si MS Chloe. Saglit na pinandilatan ni MS Chloe ang kanyang kasambahay. Saan ka nakatira? Pwede ka naming iuwi. Walang sinabi si Alex. Umiling siya. Koy. Kinakausap ka ni MS Chloe. Saan ka nakatira? Bakit hindi ka makapagsalita? Galit na sigaw ng dalaga. MS. Chloe, sa palagay ko ang taong ito ay nagbabadya ng bulo. Kakaiba ang pananamit niya at kakatuwa rin ang pagsasalita niya. Sa tingin ko ay maaaring child trafficker siya. Hindi mo ba iniisip iyon? Dagdag pa ng dalaga. Sok. Kamukha niya talaga. Isang grupo ng mga pulubi ang dumating kamakailan sa Starborn City. Bawat isa sa kanila ay may nawawalang braso o binti at may kasama pa silang mga bata. Ang lahat ng ito ay pandaraya. Ang mga batang iyon ay kinidnap. Ang ilan sa mga bata ay sadyang nabali ang kanilang mga paa at ang ilan ay nawalan din ng kanilang mga dila. Sabi ng isa sa mga katulong. Ganun ba sila kalupit? Nanlaki ang mga mata ni MS Chloe. Totoo, sila na. Tumanggo ang katulong. Tinuro ni MS Chloe si Alex. Patayin siya at ibalik ang bata sa amin. Kay. Nagpanik si Alex. Malubhang nasugatan siya ngayon. Samantala, ang mga taong nauna sa kanya ay pawang mga magsasaka. Bagamat hindi masyadong malakas ang kanilang cultivation, sapat na ito para talunin ang isang nasugatan, may kapansanan na tulad ni Alex. Maghintay lang ng saglit. Hindi mo ba masyadong binabaliwala ang buhay ng isang tao? Hindi ka pa nakakagawa ng tamang pagsisiyasat at papatayin mo ako. Anak ko talaga siya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong suriin ang aming DNA. Ano ang DNA? May nagtanong. Bigkas ni Alex. Talaga, maling lugar ang napuntahan ko. Naisip ni Alex. Ang isang DNA test ay nangangahulugan ng pag-verify ng aming relasyon sa pamamagitan ng pagsusuri sa dugo. Sabi ni Alex. Sinungaling. Ang mga pagsusuri sa dugo ay napatunayang isang peking pamamaraan libu-libong taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, napakadali para sa amin na malaman kung anak mo siya. Maaari naming suriin ang iyong mga istruktura ng gene, sabi ni MS Chloe. Dory, dalhin mo sa akin ang buhok nila. I'll check them, dagdag ni MS Chloe pagkatapos ng isang pause. Kabanata 2075. Hindi nakaimik si Alex Rockefeller. Hindi ba ang mga istruktura ng gene ay pareho sa DNA?
Hindi alam ni Alex kung paano isasagawa ni MS Chloe ang pagsusuri, ngunit bumaba siya ng bangka pagkalipas ng 3 minuto. Tapos na ang pagsusuri. Mag-ama talaga ang dalawang ito. Pumasok ka sa kotse. Sam, tulungan mo itong may kapansanan. Ihahatid ko ang bata. May 3 sungay na gatas ng USA sa kotse. Anong gatas? Sigaw ni Alex. Poisoned milk ba iyon? Gatas ng 3 sungay na USA. Ang 3 sungay na USA ay antas 4 na demonyong hayop. Napakasustansya ng kanilang gatas. Sa katunayan, ito ay mas mahusay kaysa sa gatas ng tao, sabi ni MS Chloe. Ibig sabihin ng mundong ito ay mayroon ding artificial na gatas. Hindi alam ni Alex kung anong brand iyon. Pagsakay sa bangka, kitang-kita ito ni Alex. Ito ay hindi talaga isang bangka, ngunit ito ay mukhang isa lamang. May mga gulong sa ilalim nito. Sa katunayan, ang espiritual na enerhiya ay patuloy na na-spray out. Nangangahulugan iyon na ito ay pinalakas sa pamamagitan ng isang uri ng espiritual na enerhiya. Ang baho mo. Amoy. Tumae ka sa pantalon mo, sabi ni Dory kay Alex. Hindi ako tumae sa aking pantalon. May dumi sa leeg ko. Singot mo kung ayaw mong maniwala sa akin. Totoong sabi ni Alex. Ang bangka. Ay, hindi. Mabagal na yumandar ang sasakyan. Napatingin si Alex sa kagubatan at napagtantong hindi pa rin lumalabas si Crazy Crone. Nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya na pabuntong hininga siya sa kanyang puso. Baka patay na siya. Bakit? Bakit niya inagaw ang anak ko? Si Crazy Crone ay isang baliw na tao. Hindi kailanman makakakuha ng sagot si Alex para dito. Nang tingnan ni Alex ang kanyang anak na dinadala ni MS Chloe, napagtanto niyang tila mahilig pala sa mga bata ang pangit na babae na ito. Nagradiated siya ng isang makain ng glow at siya ay lumitaw na parang nakatingin sa kanyang anak. Erg. Ang baho mo talaga. Sinipsip talaga ni Dory ang leeg ni Alex. Paano ka tumae sa leeg mo? Tinakpan niya ang bibig niya at nagtanong. Maiintindihan mo kapag nagkaroon ka na ng mga anak. Sabi ni Alex. Nakapagpahinga na ngayon si Alex. Mabilis siyang gumaling mula sa kanyang mga sugat. Ang mga tao sa harap niya ay lahat ay may karaniwang paglilinang. Bagamat si MS Chloe ang pinakamalakas sa kanila, nasa core formation lang siya. Dati, medyo intimidated pa rin si Alex. Ngunit ngayon walang dahilan para doon. Umuso si Dory. Saan galing kayong dalawa? Saan ka pupunta? Upang makapasok at makalabas sa Starborn City, kailangan mo ng mga dokumento sa clearance. Kung wala ka, kailangan mong manatili sa labas ng lungsod. Ha? Sandaling natigilan si Alex. Wala ako. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, kami ay mga refugee. Dati, palihim kaming bumababa sa isang bangka kasama ang isang grupo ng mga tao. Hindi ako sigurado kung gaano katagal ang lumipas at kung gaano katagal ang aming paglalakad, ngunit kalaunan ay nakarating kami sa mga tarangkahan ng lungsod. Nang malaman kong hindi namin ito makukuha, binuhat ko ang aking anak na babae at gusto kong pumunta sa ibang lugar. Noon kami nakabangga ng mga bandido. Paano ka nakalakad ng walang paa? Tanong ni Dory. May paa ako dati. Kamakailan lang ay pinutol sila, sabi ni Alex. Bullshit. Malamang na matagal nang nangyari ang iyong mga pinsala sa binti, sabi ni Dory. Mabilis akong gumaling. Uminom ako ng gamot na ito. Eto, kumuha si Alex ng isang dakot ng gamot at nilagay sa bibig niya. Maghintay. Biglang sinuntok ni MS Chloe si Alex at pilit na ibinuka ang kanyang bibig para mahukay ang gamot na nalulunok pa niya sa oras. Koy, anong ginagawa mo? Pabulaan na ni Alex. Ito ba ay mga tabletang pampabata? Si MS Chloe ay parang gulat na gulat. Napakarami mo nito. Gusto mo pang kainin ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Nakakahiya ka talaga sa pamilya mo. Itong mga rejuvenation pills, napakataas ng kalidad ng mga ito. Saan mo sila nakuha? Tanong ni MS Chloe. Hindi ko ba pwedeng sabihin sa'yo? Ayaw sabihin ni Alex na isa siyang alchemist. Iyon ay dahil masyadong kakaiba ang lugar na ito.
Siya ay ganap na hindi pamilyar dito at siya ay natatakot na siya ay maaaring magkaroon ng gulo ng hindi sinasadya. Hoy, isa kang walang utang na loob. Niligtas lang kayo ni MS Chloe ng anak mo. Hindi mo ba masasabi sa amin kung saan mo nakuha ang mga tabletang ito? Wika ni Dory. Tungkol dyan. Isang matandang babae ang nagligtas sa atin kanina. Pinagbawalan niya akong sabihin kahit kanino. Sabi ni Alex. Isang matandang babae. Siya ba ay isang taong may ulo na puno ng pilak na buhok sa edad ng mga dekada at may dalang tungkod sa paligid? Tanong ni MS Chloe. Parang. Oo, sabi ni Alex. Ang swerte mo talaga. Nabangga mo ang dakilang alchemist, Madam Mona. Iyan ang nagpapaliwanag kung bakit napakabigay ng taong iyon, sabi ni MS Chloe. Lumabas ka ng bangka para makarating dito. Malamang na nangangahulugan iyon na isa kang refugee na tumakas mula sa North Cali Magnum City. Sigh. Ang Magnum City ay tinamaan ng mga alon ng mga hayop. Malamang wala na ngayon. Tama ba ang hula ko? Dagdag niya. Talagang matalino ka. May respeto ka sa akin. Sabi ni Alex. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2076. Tiningnan ni MS Chloe ang mga rejuvenation pills sa kanyang kamay na may laway ni Alex Rockefeller sa mga ito. Sa huli, ibinalik pa rin niya ang mga ito kay Alex. Ang mga rejuvenation pills ni Madam Mona ay hindi mabibili. Bukod dito, ang mga nakapagpapagaling na epekto nito ay makapangyarihan. Isa kang ordinaryong tao na walang gaanong paglilinang. Kung kukuha ka ng marami ng sabay-sabay, natatakot ako na baka mamatay ka. Oh. Kung ganoon, isa-isa ko silang kukunin. Sabi ni Alex bago lumunok ng tableta. Makalipas ang 2 segundo, nakalunok siya ng isa pang tableta. Makalipas ang 2 segundo, isa pa ang nilunok niya. Baliw ka ba? Sinusubukan mo bang magpakamatay? Inagaw ni Dory ang natitirang rejuvenation pill sa kamay ni Alex. Naputol ang mga paa ko. Kaya sinusubukan ko lang na magpalago ng mga bago sa mga tabletang ito, sabi ni Alex. Hindi ka baliw. Para sa akin, mukhang may pagka-retarded ka. Paano lalago ang iyong mga binti pagkatapos putulin maliban kung ikaw ay isang eksperto sa itaas ng yugto ng immortalization, sabi ni Dory. Hindi ka maaaring uminom ng masyadong maraming rejuvenation pill. Kung gagawin mo, ang iyong mga ugat ay pumuputok at magre-resulta sa kamatayan. Kaya pananatilihin kong ligtas ang mga tabletang ito para sa iyo. Dagdag niya pagkatapos ng isang pause. Gusto ni Dory na inumin ang mga table tasks para sa kanyang sarili, ngunit tila napahiya siya tungkol dito. Napatingin si Alex sa kanya. Hindi niya pinansin. Hindi nagtagal, dumating ang malaking sasakyang parang bangka sa harap ng pangunahing gate ng Starborn City. Laking gulat ni Alex nang matuklasan na ang gate ng Starborn City ay talagang hanggang 100 metro ang taas. Ito ay humongous. Ito ay halos isang lungsod para sa mga higanti. Kung walang mga dokumento sa clearance, hindi ka makakapasok sa lungsod ng mag-isa. Ngunit ikaw ay nasa aking sasakyan at nangangahulugan iyon na ikaw ay hindi kasama sa isang pagsusuri. Kaya kapag nakarating na tayo sa lungsod, hahayaan kitang bumaba. May problema ka ba niyan? Tanong ni MS Chloe. Marahang tumango si Alex. Salamat. Sinabi niya. Sa katunayan, nang makita ng mga gwardya na nakatayo sa pintuan ng lungsod ang isang token na nakasabit sa sasakyan, agad silang tumango ng may paggalang at pinapasok sila. MS. Si Chloe ay mula sa pamilyang Yggdrasil sa Starborn City. Bagamat ang pamilyang Yggdrasil ay hindi kabilang sa mga pinakamarangal na pamilya, ito ay lubos na kagalang-galang sa larangan ng negosyo ng Starborn City. Ang Alchemist Angel Tower, na ikatlo sa Starborn Business Street, ay kabilang sa pamilyang Yggdrasil, pagmamalaki ni Dory. Tumango si Alex bilang pagsang-ayon. Matapos makapasok ang sasakyan sa lungsod, nakita ni Alex ang maraming mga sinaunang gusali. Pakiramdam niya ay naglakbay siya pabalik sa sinaunang lipunan. Gayunpaman, iba ito sa sinaunang panahon na alam niya. Mayroon ding ilang mga tila modernong bagay dito.
Halimbawa, nakita ni Alex ang isang malaking screen ng ad na mas advanced kaysa sa malalaking screen sa mundo kung saan siya nagmula. Mayroon pa itong mga 3D na epekto. Ito ay masyadong mahiwaga, hindi ba? Saan ba talaga ang lugar na ito? Kinikilig na sabi ni Alex. Magandang babae, maaari ba akong magtanong sa iyo? Hindi napigilan ni Alex na tanungin si Dory. Ano ang mapapala ko dyan? Tanong ni Dory. Maaari kang uminom ng mga table tas mula kanina, sabi ni Alex. Sa sobrang tuwa ni Dory ay tumalon-talon siya. Ang isang tao ay hindi maaaring bumalik sa kanyang mga salita. Tanungin mo. Hindi ako magtatago ng kahit ano hanggat alam ko ang sagot. Kahit na tanungin mo ako tungkol sa kulay ng underwear ni MS Chloe ngayon, masasabi ko sa iyo. Dory. Nagdilim ang mukha ni MS Chloe. Nagbigay lang ako ng halimbawa. Pero, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung anong kulay ng underwear ni MS Chloe, sabi ni Dory. Ang lugar na tinitirhan ko ay medyo atresado at rural. Wala akong masyadong alam sa outside world. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saang bansa nabibilang ang Starborn City? O baka saang kontinente ito nabibilang? Tanong ni Alex. Kabanata 2077. Parang nabigla si Dory. Hindi pwede. Hindi mo alam ito. Ibig sabihin, nakatira ka talaga sa isang napaka-rural na lugar. Ang tanong na ito ay simple. Ang bawat bahagi ng mundong ito ay tinatawag na Amerika, sabi ni Dory. Ano? Nauutal na sabi ni Alex Rockefeller. Ang buong mundo ay tinawag na Amerika. Ito ay masyadong nakakagulat. Nagpatuloy sa pagsasalita si Dory. Kung tungkol sa kontinente, hindi ito masyadong malinaw na nakategorya. Bago ang pagsalakay ng Undying Clan, sa palagay ko mayroong panlabas na Amerika at panloob na Amerika. Ngunit nang maglaon, ang panlabas na Amerika ay tinatakan. Ngayon, pinangalanan itong wasteland. Ang Undead Sea ngayon ang naghihiwalay dito. Walang nakakaalam kung ano ang mga bagay doon. Samantala, mayroong 4 na pangunahing rehiyon sa Inner America, katulad ng Eastern Plain, Western Desert, Southern Peak, at Northern Ocean. Ang lugar na aming kinaroroonan ay kabilang sa Southern Peak. Tungkol naman sa bansa. Walang ganoong konsepto dahil masyadong malaki ang mga rehiyon sa mundong ito. Ang pinakamalaking unit ng administratibo ay isang lungsod. Gayunpaman, ang lahat ng mga lungsod ay pinamamahalaan ng iba't ibang mga sekta. Halimbawa, pinamamahalaan ng Plenilon Sect ang Starborn City. Gayunpaman, mayroon pa ring malaking bilang ng maliliit na sekta sa nakapalibot na lugar. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo, sulit ba ang sagot na ito sa iyong rejuvenation pills? Sabi ni Dory. Kuminga ng mahina si MS Chloe. Dory, ang iyong impormasyon ay walang alinlangan na mula sa regional magazine. Isa kang batang babae na hindi pa nakatapak sa Starborn City. Ano ang alam mo? Isang espiritual na bato ang magbibigay sa iyo ng 10 kopya ng regional magazine. Ang bawat rejuvenation pills na ininom mo kanina ay maaaring ipagpalit sa 1,000 espiritual na bato. Bakit hindi ka magmadali at ibalik ang mga ito sa kanya? Kailangan niyang alagaan ang kanyang anak na babae. Hindi madali sa kanya. Oh. Parang maiiyak na si Dory. Kumurap ng ilang beses si Alex. Dory, bago kami ng anak ko sa lugar na ito. Hindi namin alam ang lugar. Paano ito? Maaari mong panatilihin ang mga table tasks. Bilang kapalit, gumawa ng mga dokumento ng pagkakakilanlan para sa amin. Pagkatapos nito, tulungan mo kaming maghanap ng matutuluyan. Mas mainam kung maaari tayong magkaroon ng isang kasambahay o isang bagay na tutulong sa paligid ng bahay. Kung walang mga paa, maraming bagay ang hindi komportable, sabi ni Alex. Matapos marinig iyon, paulit-ulit na tumango si Dory. Gayunpaman, tumingin siya kay MS Chloe. Nanatiling tahimik si MS Chloe sa pagkakataong ito. Dory, bigyan sila ng higit pang espiritual na mga bato. MS Chloe. Oo, MS Chloe. Sabi ni Dory. Si Richard Asterisk. Hindi nagtagal, may tumulong kay Alex na makababa sa sasakyan ng pamilya Yggdrasil.
Binuhat ni Dory ang kanyang anak at bumaba ng sasakyan kasama niya. Ikaw ay mapalad. Dati, may nagawa ako para kay MS Chloe at binigyan niya ako ng bahay sa sentro ng lungsod. Iyon ay isang malaking bahay. Ito ay hanggang 500 square feet. Ang pagsasaayos ay maluho at mayroon itong lahat ng kailangan mo. Ngayon, sa iyo na, sabi ni Dory. Gayunpaman sa pag-inom ng iyong rejuvenation pills mas nakinabang ako sa palitan. Bibigyan kita ng isa pang 1,000 espiritual na bato. Iyon lang ang pera ko, she added. Kumalaklak si Alex. Ngayong wala ng mga paa si Alex, kakaiba ang pakiramdam sa paglalakad. Tinuro at pinag-uusapan pa siya ng mga taong nakasalubong niya sa kalsada. Napatingin din si Alex sa mga taong iyon. Panatilihin ang mga espiritual na bato. Wala akong pagkukulang, sabi ni Alex. Hindi ka ba nagkukulang sa mga espiritual na bato? Saan ka nakakuha? Tanong ni Dory. Tungkol dito. Sa palagay mo ba ay mahirap ako dahil lang sa isa akong refugee? Gayunpaman sa katotohanan, ang aking asawa ay mayaman at makapangyarihan. Nagkahiwalay lang kami. Nang makatakas ako, may dala akong pera, sabi ni Alex. Tumingin si Dory kay Alex at bamantong hininga. Wala na ang Magnum City. Ang iyong asawa. Sigh. Gayunpaman, masasabi kong isa kang desenteng tao. Kaya mula ngayon maaari kang pumunta at hanapin ako sa lugar ng pamilya Yggdrasil kung kailangan mo ng tulong. Sa wakas, nakarating na sila sa bahay ni Dory. Pagpasok sa loob, talagang isang marangyang bahay. May klasikong ugnayan dito at may patio pa sa loob. Bukod dito, mayroon itong 3 palapag. Ito ay halos isang marangyang villa. Siguradong malaki ang halaga nito. Gayunpaman sa kanilang paglalakbay, wala silang nakitang matataas na gusali. Sa halip, medyo marami ang mga villa na ganito. Pagkatapos maglakad sa mga pintuan, ibinigay ni Dory ang Bubbles Rockefeller kay Alex. Dadalhin ko sa iyo ang iyong mga dokumento ng pagkakakilanlan sa loob ng ilang araw. Tungkol naman sa katulong, maghahanap ako ng para sa iyo pagkatapos kong umalis. Mayroon ka bang iba pang mga katanungan? Kung hindi mo gagawin, I'll take my leave now, sabi ni Dory. Hindi, ayoko. Sige lang. Salamat. Sabi ni Alex. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2078. Pagkaalis ni Dory, nakahinga ng maluwag si Alex Rockefeller. Ibig sabihin, Earth pa rin ang lugar na ito. Nasa loob ito ng sinaunang hangganan, ngunit may isang lugar na tinatawag na Undead Sea sa gitna. Nagtataka ako kung mayroong isang magagamit na bilog sa teleportasyon na maaaring magbalik sa akin ang aking anak na babae sa kabilang panig. Ang lahat ay hindi alam. Maraming bagay ang kailangan ni Alex na maunawaan ng maayos. Gayunpaman, habang nabubuhay pa siya, may pag-asa. Daya, huwag kang mag-alala. Iuuwi ko ang anak natin. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay mapalago ang aking mga binti ng mabilis. Pagkatapos magdesisyon, nilaibot ni Alex ang tingin sa loob ng villa. Sa huli, natuklasan niya na kahit na ito ay isang klasikong mundo ng paglilinang, halos lahat ng nakita niya sa daan dito ay nagtataglay ng paglilinang. Gayunpaman, hindi ito puro sinaunang lipunan. Ang ilang mga ideolohiya sa pamumuhay ay medyo advanced pa rin dito. Halimbawa, ang mga disenyo ng banyo na nakita ni Alex ay hindi gaanong naiiba sa mga kontemporaryong banyo. Sa katunayan, ang ilan sa kanila ay mas advanced kaysa sa mga nasa wasteland. Halimbawa, ang bathtub na tinitingnan ni Alex ay isang bagay na nagtataglay ng espiritual na enerhiya. Kaya, nangangahulugan ito na ang mundong ito ay nagsama ng espiritual na enerhiya sa iba't ibang kagamitan sa pang-araw-araw na buhay noong unang panahon. Hindi nagtagal, hinubad ni Alex ang lahat ng kanyang damit at damit ng kanyang anak na babae. Pagkatapos naligo sila sa bathtub na gumamit ng espiritual na enerhiya para masahihin sila. Pumagay sa kanya ang pangalan ni Bubbles. Siya ay partikular na mahilig maligo. Habang naglalaro ng tubig sa bathtub, tumawa siya ng malakas.
Makalipas ang kalahating oras maligo, linas na linas ang dalawa. Nang pinakain ni Alex si Bubbles ng spring water of life, nakatulog siya ng mahimbing. Napatingin si Alex sa kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kama. Bigla siyang nakaramdam ng sari-saring emosyon. May 4 pang bata na naghihintay sa kanya sa bahay, pati na rin ang babaeng nag-aalala sa kanya at nagmamahal sa kanya. Kaya naman kinailangan ni Alex na humanap ng paraan para makauwi sa lalong madaling panahon. Kumuha si Alex ng isa pang dakot ng healing pills at kinain ito na parang mga candy. Pagkatapos nito, naglabas siya ng Zarvico Talisman Formation at umupo sa loob nito para simulan ang proseso ng kanyang pagpapagaling. Ang espiritual na enerhiya dito ay hindi bababa sa 10 beses na mas siksik kaysa sa Amerika. Ang pagbuo ng Zarvico Talisman ay napakabisa rin dito. Gayunpaman, natuklasan ni Alex na mayroon pa ring natitirang spatial energy sa mga sugat na dulot ng void rifts. Bukod dito, kung hindi niya lubusang maalis ang ganoong spatial na enerhiya, ang kanyang pinsala ay hindi maaaring ganap na gumaling. Pinipigilan din nito ang paglaki ng mga bagong buto. Kaya ngayon kailangan niyang putulin ang magkabilang binti niya na naglalaman pa rin ng spatial energy. Keys. Kinuha ni Alex ang kanyang Dragon Bone Sword, ipinikit ang kanyang mga mata at malakas na nilaslas ang sarili. The Asterisk Man. Masakit. Si Richit Asterisk. Samantala, sa lugar ng pamilya Yggdrasil sa Starborn City. Noong una, gusto ni Dory na maghanap ng ilang pansamantalang kasambahay sa lugar ng pamilya Yggdrasil at dalhin sila para pagsilbihan si Alex. Mayroong 2 uri ng kasambahay sa pamilya Yggdrasil. Ang isa ay ang uri ng tirahan at ang isa ay ang uri ng hindi tirahan. Ang mga non-residential mates ay katumbas ng mga contract workers sa modernong lipunan. Sa katunayan, may ilan pa nga na lalapit lang at tutulong kapag kailangan. Kung hindi, hindi nila kailangang dumating. Ang mga ito ay itinuturing na pansamantalang manggagawa. Pagpasok pa lang ni Dory sa looban, nakita niya si Tio Caven at ilang gwardiya na naghihintay sa kanya sa may pintuan. Dory, balita ko nakakuha ka kamakailan ng 7 rejuvenation pills na gawa ni Madam Mona. Kailangan ko sila. Kaya ibigay mo sila sa akin. Sabi ni Uncle Caven. Laking gulat ni Dory nang marinig niya ito. Siya frantically umatras. Ipinagpalit niya ang mga tabletang ito sa kanyang bahay. Paano niya nagawang ibigay ang mga ito ng ganoon kadali? Tito Caven, ito. Ang mga tabletang ito ay ipinagpalit ko ang aking bahay para sa kanila. Hindi mo sila makukuha. Namutla ang mukha ni Dory. Ang buong pangalan ni Uncle Caven ay Caven Yggdrasil. Siya ay palaging may masamang reputasyon. Hindi lang siya matako kundi sinaktan at pinagalitan pa niya ang kanyang mga nasasakupan. Siya ay isang napakabangis na tao. Ito ay kakilakilabot na siya ay itinakda ang kanyang paningin sa pagpapabata ng mga table tasks. Kabanata 2079. Tunay nga, malamig na sumengot si Caven Yggdrasil. Hindi ba ang bahay mo ay regalo mula sa pamilya Yggdrasil? Hindi ba natin ito maibabalik kung kailan natin gusto? Huwag kalimutan ang iyong lugar. Isa ka lang kasambahay sa pamilya Yggdrasil. Pinalaki ka ng pamilyang Yggdrasil. Bale ang rejuvenation pill sa iyong mga kamay, maging ang iyong katawan ay kabilang sa pamilyang Yggdrasil. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Caven. Ilang hakbang paatras si Dory. Halos tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Tito Caven, ako. Pupunta ako at hahanapin si MS Chloe. Naging matatag ka na ba? Sa tingin mo ba mapoprotektahan ka ng pangit na halimaw na iyon? Kung ito ay isang bagay na gusto ko kahit si MS Chloe ay kailangang ibigay ito sa akin, sabi ni Caven. Isang tao, hawakan ng bitik na ito at hanapin ang kanyang katawan. Utos niya. Hindi, malakas na sigaw ni Dory. Gayunpaman, ang kanyang paglilinang ay limitado. Hindi siya katapat sa mga matataas na gwardya ng pamilyang Yggdrasil. Agad nila itong inihiga sa lupa. Sa katunayan, dahil sa kanyang pagpupumiglas, 2 beses pa siyang nasample. Sa sandaling iyon pumasok si Chloe Yggdrasil. MS.
Chloe, tulungan mo ako. Sigaw ni Dory. Tumigil ka. Utos ni Chloe. Anong ginagawa mo? Tiyo Caven, bakit mo ginagawa ito kay Dory? Tanong niya. Kamakailan lang ay hindi maganda ang pakiramdam ng iyong lolo. Nabalitaan ko na kahit papaano ay nakuha ng kasambahay mo ang rejuvenation pills ni Madam Mona. Kaya hiniling ko sa kanya na ibigay ito sa iyong lolo. Sa huli, tumanggi talaga siya. Ang babaeng ito ay hindi tapat sa pamilyang Yggdrasil. Kaya bakit natin siya iingatan? Sabi ni Caven. Nagkasakit ba ang lolo ko? Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? Tanong ni Chloe. Sa oras na malaman mo, patay na siya. Patuloy na maghanap, sabi ni Caven. Maghintay. Tawag ni Chloe. Si Chloe at Dory ay palaging malapit. Hindi papayag si Chloe na tretuhin siya sa ganoong kalupit na paraan. Dory, bigyan mo ako ng rejuvenation pills. Babayaran kita mamaya. Bibigyan kita ng 7,000 espiritual na bato ayon sa presyo ng pamilihan. Dahil sinabi na ni Chloe, walang pagpipilian si Dory. Di nagtagal, nagdala si Chloe ng 7 rejuvenation pills kasama si Caven para makilala ang pinuno ng pamilya Yggdrasil, na lolo rin niya, si Sean Yggdrasil. Ang mukha ni Sean ay kumikinang at siya ay tila masigla. Mukhang wala naman siyang sakit. Sa isang sulyap, alam ni Chloe na nagsisinungaling si Caven sa kanya. Gayunpaman nang mabalitaan ni Sean ang tungkol sa rejuvenation pills na personal na ginawa ni Madam Mona, medyo naging interesado rin siya. Ngunit pagkatapos tingnan ng mga table tasks, agad siyang sumimangot. Hindi ito mga rejuvenation pills ni Madam Mona, sabi niya. Paano ito posible? Kung gayon, ano ang mga ito? Laking gulat ni Sean matapos tingnang mabuti at sumengot ng matagal at dilaan pa ang mga table tasks gamit ang dila. Hindi ito mga rejuvenation pills. Sa halip, ito ay mga pangunahing rejuvenation pill. Minsan ay nakakita ako ng isang major rejuvenation pill sa tirahan ng gobernador. Bagaman iba-iba ang mga sukat, sigurado ako na ito ay mga pangunahing rejuvenation pills. Parehong natigilan sina Caven at Chloe. Walang anumang pangunahing rejuvenation na table task sa Starborn City. Isang tableta, aabot sa 10,000 espiritual na bato, sabi ni Chloe. Umisi si Sean. Na-misunderstood mo ba ang major rejuvenation pills? Ang ganitong uri ng tableta ay hindi lamang may kakayahang buhayin ng isang patay, ngunit maaari pa itong palakihin muli ang laman at buto ng isang tao, pati na rin ang pagtaas ng habang buhay ng isang tao. Ang isang tableta ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 espiritual na mga bato. Hindi mo ito mabibili kahit saan. Kahit si Madam Mona ay hindi makakarating. Chloe, sabihin mo sa akin kung saan nanggaling ang mga pangunahing rejuvenation pills na ito, aniya. Ipinaliwanag ni Chloe kung paano niya nailigtas ang isang lalaki at ang kanyang anak na babae habang papunta siya rito. Matapos marinig ito, hinampas ni Sean ang mesa at tumayo. Idiot. Maging si Madam Mona ay matutuwa nang makakita ng isang pangunahing pampabata na tableta. Kaya bakit niya ito ibibigay sa isang tao nang walang anumang paglilinang? At saka kahit rejuvenation pills ito, sa tingin mo ba ibibigay lang ito ni Madam Mona sa isang estranghero? Kahit hanggang 20 ganoong table task. Sa tingin mo ba mga candy ito? Umayo ka at hulihin ang lalaking iyon at ang kanyang anak na babae kaagad. Hindi, teka. Natatakot ako na maaaring mahirap ang background ng taong ito. Huwag nating alertuhan ang ating kalaban. Chloe, humanap ng paraan para mapalapit sa kanya at makahingi ng impormasyon. Alamin kung saan nanggaling ang mga pangunahing rejuvenation pill na ito. Bilisan mo. Huwag mo siyang paalisin, sabi ni Sean. Napatulala si Chloe. Ngunit hindi ba ito ay masyadong immoral para gawin natin? Galit na galit si Sean. Bullshit. Ito ay isang malaking bagay para sa aming pamilya. Gusto mo pa bang pamahalaan ang Alchemist Angel Tower? Kung sisirain mo ito, ipapakasal kita sa hanggal na iyon mula sa pamilya Shaddot. Hindi ka nababalik sa pamilya ng Yggdrasil. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela.
Kabanata 2080. Buzz. Pinasigla ng enerhiya ng Chi ang 12 sinaunang rune ng ipinagbabawal na spell sa ginintoang core ni Alex Rockefeller na nagpapaikot sa mga ito ng mabilis. Nadama ni Alex na karamihan sa mga pinsalang natamo sa kanya nang siya ay sumisingil sa labas ng walang laman na rift at ginawa ng walang laman na hayop ay karaniwang nakabawi. Gayunpaman, ang kanyang mga bali na binti ay nangangailangan pa rin ng kaunting panahon upang muling tumubo. Kung siya ay umakyat sa yugto ng immortalization, ang pagpapalaki ng kanyang mga belang paa ay napakadali. Gayunpaman, malayo pa rin si Alex sa yugto ng immortalization. Sa katunayan, hinala niya na baka hindi na siya maging isang diwata. Iyon ay dahil ang kanyang cultivation ay nanatiling stagnant sa peak core formation mula nang ang 12 rune ng forbidden spell ay nag-ugat sa kanyang golden core. Gayunpaman, labis na nabigla si Alex nang matuklasan niya na, mula nang makakuha siya ng isang tipak ng putik mula sa kabaong ng isang babae sa God's Tomb sa Undying Plan Base, ang Chaos Tree sa kanyang palasyo ng isip ay mabilis na lumaki na parang nabigyan ng steroid. Dati, ito ay isang maliit na puno lamang na may taas na ilang metro. Ngayon, mahigit 50 metro ang taas nito. Marami ring bagong matingkad na berdeng dahon. Bigla itong nag-transform sa isang higanteng puno. Bukod dito, ito ay lumalaki pa rin. Ang pinakamakabuluhang pagbabago ay ang lupa sa ilalim ng Chaos Tree. Naglabas ito ng banal na liwanag. Sa pamamagitan nito, ang Chaos Tree ay patuloy na naglabas ng Chaos Chi Energy upang mapunan ang Chi Energy sa katawan ni Alex. Maaaring ang tipak ng putik na iyon ang maalamat na lupang naiwan ni Gio noong likhain niya ang universo. Kung oo, sino ang babaeng nasa kabaong? Habang iniisip ni Alex ang mga tanong na ito, kinuha niya ang pulang string at purple jade na unang nakatali sa bangkay ng babae. Naniniwala siya na hindi ito mga ordinaryong bagay. Habang nagmamadaling umalis kanina, nakita ni Alex ang isang malabong alpabeto sa loob. Gayunpaman, tila may isang uri ng nakatagong batas na pumipigil kay Alex na makita ito ng malinaw. Pagkatapos mag-isip sandali, pinaandar ni Alex ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang ginintoang core at inilipat ito sa purple jade. Hindi nagtagal, ang alpabeto sa purple jade ay tila naapektuhan sa ilang paraan. Nagsimula itong mag-activate. May pinto. Pinalakas ni Alex ang daloy ng espiritual na enerhiya. Ang mga resulta ay kahanga-hanga. Ang lilang jade ay tila nagkaroon ng kamalayan sa sarili. Sinimulan nitong pilitin na sumipsip ng enerhiya sa loob ng ginintoang core ni Alex. Ito ay kahit na ginagawa ito sa isang napakabilis na bilis. Sa loob ng 3 segundo, ang ginintoang core ni Alex ay naging walang laman. The Asterisk Man. Ito ay mas kahanga-hanga kaysa sa isang Supreme Juicer. Nakaramdam ng takot si Alex sa pagbabalik tanaw. Nang muling tingnan ni Alex ang loob ng purple jade, napagtanto niya nakitang-kita na ang alpabeto. Ito ay ang alpabeto na. Gayunpaman, sa sandaling nakita niya ng malinaw ang alpabeto ay nakakalat na parang tinta. Ito ay naging anino ng isang babae. Wham! Biglang sumabog ang purple jade. Awang sigaw ni Alex. Halos mabulag siya ng mga basag na piraso ng purple jade. Makalipas ang ilang saglit na pagkusot sa kanyang mga mata at pagluha ng ilang sandali ay tuluyang nabawasan ang sakit sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang lilang jade ay sumabog ng walang dahilan. Isang babae. Sino ang babaeng ito? Baka ito ay bakas ng babae sa kabaong. Napabuntong hininga si Alex. Sa pagtingin sa lilang jade na sumabog sa mga piraso, nagsimulang magmura si Alex. Pagkatapos ng lahat ng pagsusumikap na iyon, sinipsip pa nito ang lahat ng enerhiya sa kanyang ginintoang core. Sa huli, wala man lang itong iniwan para kay Alex. Gayunpaman, si Alex mismo ay hindi napansin ang isang napakadilim na anino na nakatago sa loob ng kanyang ginintoang core, na nakatago sa mga bakas ng kanyang sinaunang ipinagbabawal na spell. Si Richit Asterisk. Katok, katok, katok. May tao ba dyan? Papasok na ako. Maririnig ang boses ni Dory sa labas ng pinto. Itinago ni Alex ang basag na purple jade sa kanyang imbakan na kayamanan. Sa pamamagitan nito, lumabas siya ng walang mga paa.
Ngayong naibalik na ang kultibasyon ni Alex, mas kaya niyang protektahan ang sarili niyang buhay. Kabanata 2081. I'm very sorry na hindi kita nakahanap ng angkop na maid. Iyon ay dahil walang gustong sumama, sabi ni Dory. Natigilan sandali si Alex Rockefeller. Kung iisipin, hindi pa siya nag-alok ng presyo o anumang bagay. Gayunpaman, iyon ay hindi mahalaga. Sa kasalukuyang rate ng paggaling, ang kanyang mga binti ay ganap na lalaki sa isa pang 3 araw. Pagkatapos nito, naglabas si Dory ng isang storage purse at nagsimulang maglabas ng gamit ng paisa-isa. Narito ang ilang mga gulay. Narito ang ilang mga damit para sa iyo at sa iyong anak na babae din. Narito ang ilang gatas na pulbos. Ang lahat ng ito ay walang bahid, masustansyang milk powder mula sa mga demonyong hayop na nasa ika-3 antas pataas. Dinalhan din kita ng diapers. At saka, hulaan mo kung ano pa ang dinala ko sa iyo. Dagdag ni Dory. Tiningnan ni Alex kung paano naglabas ng mga gamit si Dory na parang nag-aalok sa kanya ng mga kayamanan. Nakita niya itong medyo nakakatawa. Ano ito? Tanong ni Alex. Tingnan mo. May nilabas si Dory. Ito ay talagang isang wheelchair. Bukod dito, ito ay pinalakas ng espiritual na kapangyarihan. Ang iyong mga binti ay pinutol at ito ay hindi komportable para sa iyo na maglakad. Ito ang pinakakatugmang upuan para sa iyo. Ginawa ito ng Sky Tower, isang sikat na brand, at nagkakahalaga ako ng halos 500 espiritual na bato. Manong, ginastos ko lahat ng ipon ko. Pulalas ni Dory. Inawakan ito ni Alex at pinagmasdan saglit bago umupo dito. Napakabait mo. Salamat, sabi niya. Si Dory ay isang maliit na tao na humigit kumulang 160 sentimetro ang taas. Medyo bata pa siya. Naisip ni Alex na siya ay hindi hihigit sa 20 taong gulang. Sa napakakakit-akit na facial features, ang kanyang maliit na mukha ay kahawig ng mga mukha ng mga kasalukuyang kilalang tao sa internet. Siya ay may magandang katawan, bagaman. Ang kanyang itaas na bahagi ng katawan ay tila malinaw na nakatanggap ng isang maliit na labis na nutrisyon. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Alex ang hindi mapag-aalinlangan ng mga fingerprint sa kanyang mukha. Anong nangyari sa mukha mo? Tanong niya. Sa pagtatanong sa ganoong paraan, malungkot na napangiti si Dory. Huwag mo nang ungkatin pa. Inagaw ni Uncle Kevin ang 7 rejuvenation pills na binigay mo sa akin. Ayokong ibigay sa kanya at dahil doon sinampal ako. Tingal na sabi ni Alex. Ngunit salamat, sinabi ni MS Chloe na babayaran niya ako ng mga espiritual na bato sa presyo ng merkado, sabi ni Dory. Bahagyang nagtaas ng kilay si Alex. Hindi nakilala ni na Dory at Chloe Yggdrasil ang kanyang mga table tasks. Gayunpaman, napakalinaw ni Alex na hindi iyon mga table tasks para sa pagpapabata. Sinadya niyang paliitin ang laki ng mga pangunahing rejuvenation pills noong ginagawa niya ito na maginhawa para sa pagkonsumo ng mga walang mataas na paglilinang. Samantala, ang presyo ng major rejuvenation pill ay mas mataas kaysa minor rejuvenation pill. Pagkatapos nito, sinabi ni Dory na wala siyang mahanap na kasambahay ngayon. Bukas na lang niya ipagpatuloy ang paghahanap. Nagkataon, wala siyang ibang gagawin at sa gayon, nanatili rito upang ipagluto si Alex. Hindi nagtagal, naghanda si Dory ng 3 ulam at 1 sopas. Ang pagkain ay mukhang amoy at lasa. Dory, hindi ko akalain na ganoon kakakayanin. Sabi ni Alex. Sabay na tayo kumain. Dagdag niya sabay ngiti. Oo naman, don't mind if I do. Sagot ni Dory. Bilang isang katulong, karaniwang namumuhay si Dory ng isang maingat at limitadong buhay sa presensya ng pamilyang Yggdrasil. Gayunpaman, sa harap ng isang ordinaryong tao na walang paa tulad ni Alex, nagawa niyang kumilos tulad ng kanyang sarili. Pagkatapos niyang ilapat ang kanyang mga kamay sa kanyang katawan, natawa siya. Ang swerte mo ngayon. Ang isdang ito ay isang spiritual tiger striped carp na nahuli lang ni Old Aaron mula sa Clearwater Lake. Ito ay masarap. Karaniwan, mag-aatubili akong bilhin ito. Napakamahal ba? Tanong ni Alex.
Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 20 espiritual na bato, sagot ni Dory. Nangangahulugan ba iyon na naghahanda ka na para sa isang handaan ngayon? Tanong ni Alex. Sa katunayan, mayroon ako. Kinastos ko lahat ng perang kinita ko nitong mga nakaraang taon sa iyo, sabi ni Dory. Tumawa si Alex. Paano ito? Tumigil sa pagtatrabaho para sa pamilyang Yggdrasil at sa halip ay magtrabaho para sa akin. Babayaran kita ng 1,000 espiritual na bato bawat buwan. 1,000 sa isang buwan. Ikaw ba talaga? Nanlaki ang mga mata ni Dory. Siyempre, sabi ni Alex. Gusto kong tanggapin ang iyong alok ngunit naibenta ako bilang isang kasambahay sa pamilyang Yggdrasil. Hindi ako makaalis. Umiling si Dory. Sa sandaling iyon, 2 tao ang pumasok sa bahay. Sila ay walang iba kundi si Chloe Yggdrasil at ang kanyang pangalawang tiyuhin, si Caven Yggdrasil. Sinulyapan ni Caven ang walang paa na si Alex at nakita niya na wala man lang siyang kultibasyon. Noong una, gusto ni Caven na maging magalang kay Alex. Ngayon siya ay direktang nawala ng interes at ang kanyang mga tingin ay naging walang kapantay na paghamak. Gusto mo ba itong maid? Walang problema. Maaari ko siyang ibigay sa iyo, ngunit kailangan kong malaman kung saan nagmula ang iyong mga pangunahing gamot sa pagpapabata. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 2082. Picture Formation. Matapos tingnan si Caven Yggdrasil, naramdaman kaagad ni Alex Rockefeller ang kanyang cultivation level. Gayunpaman, ano ang pagtingin ni Caven sa kanya? Sa normal na kalagayan, madaling mapatay ni Alex ang ilang hamak na tulad niya sa isang sampal. Higit sa lahat, ang bahay na ito ay pagmamay-ari na ni Alex. Dumating ang 2 taong ito nang hindi inanyaya at pumasok pa nga sila. Hindi ba sila masyadong walang galang kay Alex? Samantala, napatayo si Dory sa gulat. Maging ang kanyang mga pilak ay nahulog sa lupa. MS. Chloe, Uncle. Uncle Caven, bakit ka pumunta dito? Malamig na tawa ni Caven. Hindi mo ba gustong ipagkanulo ang pamilyang Yggdrasil at tumakas dito? Walang paa, may kapansanan. Nandito ako para ibigay ang gusto mo. Pagkatapos noon ay humarap si Caven kay Alex. Uy, ako si Caven Yggdrasil mula sa pamilyang Yggdrasil. Nakatira ka sa bahay ng pamilya ko. Ngayong nakita mo na ako, how dare you stay safe at continue eating? Wala ka bang kahihiyan? Bilisan mo lumuhod ka sa harapan ko. Pagkatapos nito, sabihin sa akin ang lahat ng nalalaman mo. Tito Caven, siya, wala siyang mga paa. Hindi mo ba siya matitiis na lumuhod? Mabilis na sabi ni Dory. Wham! Biglang sinampal ni Caven si Dory sa mukha. Sa una, kalahati ng mukha ni Dory ay mayroon ng pulang fingerprint. Ngayon, ito ay namamaga. Sa katunayan, nagsimula pang ang damyugo ang ilong niya. Be asterisk. Sino ka para magsalita dito? Pumunta ka doon at lumuhod ka. Sigaw ni Caven. Tinakpan ni Dory ang ilong niya. Kahit na nakaramdam siya ng galit, hindi siya naglakas loob na gumawa ng tunog. Tumingin siya kay Chloe, umaasang makapagsalita ang kanyang may bahay para sa kanya. Kung si Chloe ay hindi nagpahayag ng anumang bagay ngayon, ito ay masyadong masakit. Tio Caven, hindi mo naman siya kailangang saktan, di ba? Tanong ni Chloe na nakakunot ang noo. Malamig na tumawa si Caven. Anong problema? Hindi ko man lang ba matatamaan ang maid mo? Sa tingin mo ba mas magaling ka sa akin dahil lang sa pinamamahalaan mo ngayon ang Alchemist Angel Tower? Chloe, hindi ba 24 ka ngayong taon? Sa 3 buwan, magiging 24 ka na. Kung wala pa ring lalaking handang maging asawa mo sa pamamagitan ng matrilocal marriage, you'll be married of the Shaddot family. Dapat kong batiin ka ng maaga. Sa sandaling sinabi ito ni Caven, nanginginig ang katawan ni Chloe. Pumikit na lang siya ng masunurin. Sige, lumuhod ka. Utos ulit ni Caven. Naging mapait ang ekspresyon ni Dory. Aalis na sana siya para lumuhod, kinawakan ni Alex ang kamay niya. Hindi mo kailangan. Bulalas niya.
Natigilan ang mga ekspresyon ni Dory. Mabilis niyang nilainggan si Alex. Nagsusuka na si Tito Kevin. Kung patuloy nilang haamon siya, ang kahihinatnan ay magiging mas malala. Ikaw, bitawan mo ako. Halos maluha-luha si Dory. Kumapit si Alex gamit ang bakal. Hindi niya binitawan. Ang kanyang gininto core ay walang laman ngayon, ngunit ngayon na ang Chaos Tree ay lumaki na at naging isang malaking, matayog na puno na may malalabang dahon. Ang kaguluhan na ginawa ni Chi ay 10 hanggang 100 ulit pa. Ang napakalaking dami ng kaguluhan Chi ay dinadala na ngayon sa gininto core ni Alex. Pagkatapos noon, na-convert ito ng Ancient Forbidden Spell of the 12 Runes sa napakataas na rate upang mapunan muli ang Chi ni Alex. Dory, hindi mo kailangang matakot. Tao ka, hindi alipin ng iba. Sabi ni Alex. Ako, labis na naantig si Dory sa mga salita ni Alex, ngunit mas nag-aalala siya na papatayin ni Uncle Kevin si Alex. Nakikiusap ako sa iyo. Tumigil ka sa paghawak sa akin. Pupunta ako doon para lumuhad sa sarili kong kalooban. Pinalaki ako ng pamilyang Yggdrasil. Ako ang kasambahay ng pamilyang Yggdrasil. Alam mo ba kung paano nabaybay ang salitang tao? Tanong ni Alex. Tinalo ni Alex ang isang mangkok ng sopas gamit ang kanyang kutsara bago isulat ang salitang tao sa mesa. Tao. Tingnan mo, tumayo ito ng tuwid. Gayon din, ang isang tao ay mamamatay din ng matuwid. Tinakawan ka ng taong ito ng iyong mga pangunahing rejuvenation pills at sinaktan ka ng walang dahilan. Hindi ka dapat mag-abala na manatili sa isang pamilyang tulad nito. Nanginag ang buong katawan ni Dory nang marinig niya ito. Nang tumingin siya kay Kevin, napagtanto niyang nalilito na ito. Bullshit! Umungol si Kevin. Kabanata 2083. Sumigaw si Kevin Yggdrasil, ang boses niya na naging dahilan ng pagyanig ng buong bahay. Sa katunayan, ginaising pa nito si Bubbles Rockefeller sa silid. Rinig na rinig ang tunog ng iyak ng sanggol. Nagtaas ng kilay si Alex Rockefeller. May bahid ng galit ang bumalot sa kanya habang nakatitig kay Kevin. Ikaw. Umalis ka na ngayon din. Ano? Oh my God. Sa sandaling iyon, hindi lang si Dory ang nabigla, maging si Chloe Yggdrasil ay nabigla. Parang kinilabutan si Chloe. Sinabihan lang ba talaga ni Alex si Kevin na umalis? Ito ay masama. Ito ay napakasama. Boom. Tarat-tarat. Pumutok sa galit si Kevin, malakas na hinampas ang palad sa mesa. Ang napakagandang mesa ay agad nadurog sa mga particle ng alikabok. Nasira rin ang lahat ng masasarap na pagkain na pinaghirapan ni Dory sa pagluluto. Anak, binibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Sabihin sa akin kung saan nanggaling ang iyong mga pangunahing rejuvenation pill at ibigay sa akin ang lahat ng mahalagang mayroon ka. Kapag natama nakita ng kamay ko, masisiguro kung hindi mo na kailangan ng kabaong, sigaw ni Kevin. Tumingin si Alex kay Kevin bago lumingon kay Chloe. MS. Chloe, nagkaroon ako ng dissenting impression sa iyo noong una. Ngayon, medyo nahihirapan akong intindihin. Pumasok ka ba sa bahay ko para pagnakawan ako? Namula ang mukha ni Chloe. Tumawa ng malakas si Kevin. So, paano kung ginawa natin? Ikaw ay walang iba kundi isang peste sa pamilya Yggdrasil. Ano ang magagawa mo kahit tinakawan ka namin? Ganito din ba ang iniisip mo? Napatingin si Alex kay Chloe. Tinayla ni Chloe si Kevin sa tabi. Tito Kevin, sinabi ni Lolo na huwag alertuhan ang mga kalaban natin tungkol sa Major Rejuvenation Pill. Kung gagawin mo ito, hindi lamang magkakasalungat na resulta ang makukuha natin, ngunit malalagay din tayo sa matinding problema. Siya ay isang lalaking walang paa, may kapansanan. Isa rin siyang refugee mula sa malayong lupain. May baby pa siyang nakatali. Ano kayang problema ang maaaring idulot niya? Ikaw at ang iyong lolo ay palaging nag-overthink. Makinig ka sa akin. Ibaba namin siya kaagad at pipilitin siyang sagutin kami. It's this simple and direct, single ni Kevin na halatang inis. Si Chloe, gayon paman, ay nanatiling matyaga. Hindi pwede. Paano kung handa siyang wakasan ang kanyang buhay para sirain tayo? Dapat kang bumalik, Tio Kevin.
Iwanan mo ito sa akin. Aayusin ko ito. Kung magkamali at kung sisihin tayo ni Lolo, wala akong kinalaman dito. Malamig nang umuso si Kevin. Gayunpaman, malinaw na medyo natatakot pa rin siya sa lolo ni Chloe. Agad siyang tumahimik, tumalikod, at umalis. Paglabas niya ay muntik na niyang sipain ang pinto pababa. Nagpipigil ng galit si Alex. Pangunahing nag-aalala si Alex na maaaring masaktan ang kanyang anak na babae kung ang kanyang gininto ang core ay gumawa ng labis na chi para labanan ang pamilyang Yggdrasil. Sa sandaling iyon, pumasok si Dory sa silid upang kunin si Bubbles Rockefeller. Tinapa ni Dory si Bubbles mula sa gilid. Ang maliit na lalaki ay talagang nakatulog muli ng mahimbing. MS. Chloe, pwede mo ba akong bigyan ng paliwanag? Ang pamilyang Yggdrasil ay tila hindi ang nangungunang pamilya sa Starborn City. Sa paggawa nito, hindi ka ba natatakot na baka magkaproblema ka? Tanong ni Alex. Napatingin si Chloe kay Alex. I'm very sorry for this matter. Gayunpaman sa Starborn City, lahat ito ay tungkol sa kaligtasan ng pinakamatibay. Kung talagang may gagawin sa iyo ang pamilyang Yggdrasil, masisimulang ang sarili mo sa pagiging malas mo. Wala kang pwedeng ireklamo. Nagsimulang tumawa si Alex. Nakita ko. Ang Starborn City ay ganoong lugar. Kung ganoon, MS Chloe, nandito ka rin ba para sa mga pangunahing rejuvenation pills? Tumango si Chloe. Dati, hindi ko na-recognize na hindi iyon minor rejuvenation pills ni Madam Mona. Sa halip, sila ay mga pangunahing pampabata na table task. Hindi tulad ni Uncle Kevin, hindi kita ilalagay sa mahirap na posisyon. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung saan nagmula ang mga pangunahing rejuvenation pills. Gagantimpalaan pa kita. Paano ang tungkol sa 10,000 espiritual na bato? Sapat na para sa iyo na mabuhay sa natitirang bahagi ng iyong buhay nang hindi nababahala tungkol sa pananamit at pagkain. Dala ni Chloe ang isang tono na may mataas at makapangyarihang kalidad. Magiging lubhang hindi komportable ang sinuman. Malamig na tumawa si Alex. Paano kung ayaw kong sabihin sa'yo? Sasalakayin mo ba ako? Kabanata 2084. Umiling si Chloe Yggdrasil. Sinabi ko na sa iyo. Hindi kita ilalagay sa mahirap na posisyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magsalita si Chloe ng mahinahon. Gayunpaman, nalaman ng pamilyang Yggdrasil ang tungkol sa pagmamayari mo ng mga pangunahing rejuvenation pills. Tulad ng nakikita mo, si Uncle Kevin ay isang hindi makatwirang tao. Hindi naging madali para sa akin na hikayatin siyang umalis. Kung talagang gusto kanyang salakayin, tapos na ang buhay mo. Kailangan mo pang isipin ang anak mo, hindi ba? Umupo si Alex Rockefeller sa kanyang wheelchair. Bahagya niyang idiniin ang sarili niya. Pagkatapos nito, kinuha niya ang kanyang anak kay Dory. Nakaramdam ng kakaibang kasiyahan si Alex nang makita niya ang mga mabilog na mata ni Bubbles Rockefeller na kamukha ng kanyang ina. Mula nang ipanganak si Bubbles, binigyan siya ni Alex ng palayaw. Scale ng dragon. Lahat ng dragon ay may kaliskis. Ang sino mang humipo sa kanila ay mamamatay kaagad. Kung ang pamilyang Yggdrasil ay maglakas loob na mag-isip na saktan si Bubbles, lahat sila ay lipulin ni Alex. Marahang hinimas ni Alex si Bubbles. Siya ay kamakailan lamang ay naging isang buwang gulang. Sa lohikal na pagsasalita, ang kanyang paningin ay hindi dapat na umunlad ng labis at ang kanyang paningin ay dapat pa rin na siya ay karaniwang malabo. Gayunpaman, minana ni Bubbles ang mga banal na katangian mula sa Goddess of Nature at hindi dapat ituring bilang isang karaniwang tao. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, nadama ni Alex ang isang pakiramdam ng responsibilidad, isa na nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pagnanasa na maging handang mamatay para sa kanya. Mas mabuting kumbansihin mo ang iyong tiyuhin na iwanan ang gayong mga iniisip kung hindi ay tiyak na pagsisihan niya ito, mahinahong sabi ni Alex. Nagsimulang tumawa si Chloe. Bagamat nakasuot siya ng belo, kitang-kita pa rin ni Alex ang hitsura sa kanyang mga mata. Bagamat hindi nilinaw ni Chloe si Kevin, alam ni Alex na nakakaramdam pa rin ng superior ang babaeng ito sa mga ordinaryong tao sa kabila ng kanyang wasak na mukha.
Mukhang mababa ang tingin niya sa iba. Sa mas simpleng mga salita, siya ay masyadong mataas ang pagpapahalaga sa sarili. Pakiramdam na si Alex ay isang tao mula sa ilalim ng lipunan at siya ay tumingin sa kanya. Naiinip ang tingin ni Chloe. Hindi ko talaga gets. Ano ang nagbibigay sa iyo ng lahat ng lakas ng loob na ito? Pinapayuhan na kita ng napakabait. Hindi mo ba naiisip ang anak mo? Napakabata pa niya. Ano ang gagawin niya kung mamatay ka? Hahaha. Nagsimulang tumawa ng malakas si Alex. Gustong nakawin ng pamilyang Yggdrasil ang mga gamit ko pero parang ikaw ang tagapagligtas ko. Sinasabi mo sa akin na ang lahat ay para sa aking sariling kapakanan. Nangangahulugan ba iyon na dapat kong masunurin na ibigay ang lahat ng aking ari-arian sa iyo? Inahayaan ka bang maging ganito kawalanjiya dahil lang sa tabing na nakatikip sa mukha mo? Sabi ni Alex. Nagalit si Chloe. Pumunot siya ng matalas na espada at itinutok kay Alex. How dare you sumigaw sa akin? Maniwala ka man o hindi, papatayin kita ngayon din. MS. Chloe, huwag. Umakbang si Dory at tumayo sa harap ni Alex. Nawala na ang kanyang mga binti at kailangan niyang alagaan ang isang batang babae ng mag-isa. MS Chloe, magpakabait ka at patawarin mo siya. Umalis ka sa daan. Sigaw ni Chloe. MS. Chloe. Tanong ni Dory. Kung hindi ka lumayo, papatayin din kita. MS. Chloe, alam kong hindi ka ganitong klaseng tao. Galit ka lang ngayon. Alex, dali. Hindi ka ba hihingi ng tawad kay MS Chloe? Sa totoo lang napaka-soft-hearted niya. Napaluha si Dory. Nanatiling stoic ang mga ekspresyon ni Alex. Nilagay niya ang kamay niya sa bulsa niya. Nang ilabas niya ang kanyang kamay, may hawak siyang tableta sa pagitan ng kanyang mga daliri. Casual niyang inihagis ito kay Chloe. Ito ba? Isang tableta na lumalabag sa limitasyon. Pulalas ni Chloe. Napatulala si Chloe nang mahuli niya ang tableta. Nanginginig ang buong katawan niya. Ito ay isang grade 6 na espiritual na tableta. Ito ay napakabihirang. May alingaw-ngaw na ang pinuno ng numero 1 pamilya sa Starborn City, ang pamilya Osoro, ay dinapuan ng kakaibang lason. Naghanap siya ng mataas at mababa para sa isang tableta na lumalabag sa limitasyon. Sa huli, nakahanap siya ng isa sa Remedy Palace. Gayunpaman, kailangan niyang bayaran ito gamit ang kalahati ng mga ari-arian ng pamilya Osoro. Iyon ay kabuo ang 1 bilyong espiritual na mga bato sa mga ari-arian. Maging si Dory ay nabigla. Dati, major rejuvenation pills pala ang mga pills na binigay ni Alex sa kanya. Walang katulad na natulala si Dory doon. Ngayong narinig ni Dory na sinasabi ni Chloe na ito ay isang tabletang lumalabag sa limitasyon, siya ay lubos na natulala. Sino nga ba ang lalaking ito? Pagtataka ni Dory. Till then.